yung Kapa Country. General Santos, Digos, Magsaysay, Matanaw, yan. Kaya, nag-iingat kayo. Huwag din yung galitin ng anak. Baka totohanin ko yung sinasabi niyong pindutin ko yung vibrator ng sanlibutan. Guguho kayo riyan. Kaya, mag-ingat kayo ha. Kasi alam ng Ama sa langit kung ano ang nangyayari dito sa lupa. Huwag ninyong galitin ng anak ha. Paano sasawayin? 1.13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus. Gusto namin kayong malita. Si Jesus Christ, dito na nakatira sa akin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Pag walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Sa araw na ito mga kaibigan, nakikita na po natin ang mundo po ay pasama na ng pasama. Sobra na po ang ginagawa ng mga taong kasamaan sa mundong ito sa panahon ngayon mga kaibigan. Kung titignan mo sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, sa Instagram, kahit saan mga kaibigan, nakikita mo po yung kasamaan na mas lalo pang marami ang gustong manood sa mga walang kabuluhang panuorin kaysa sa mga salita ng Diyos. Ito yung nagpapakita mga kaibigan na nasa huling araw na po tayo. Yung sabi ng Panginoong Hesukristo doon po sa Mateo na sa mga huling araw ay dumadami ang kasamaan sa mundo, dumadami ang mga bulaang propeta, bulaang Kristo. Heto na yon mga kaibigan. Kaya ang Diyos po mga kaibigan, mga kababayan, malapit na po yung kanyang ikagagalit ang buong mundo. Mga kapatid, ibig sabihin malapit na po siyang babalik kasi malapit na ang Antikristo mahayag. Kailan po yun mga kaibigan at mga kababayan? No? Pakinggan natin ang isang video ng ating kapatid na Eli bilang magpapaalaala sa atin kung alin po yung ikinagagalit ng Panginoon sa mga tao. Narito po mga kaibigan, sabay-sabay tayong manood sa video na kung saan ay makikita natin ano po yung mga bagay na kinagagalit ng Diyos sa mga tao. Ayon sa Biblia kasi mga kapatid, ang Diyos kasi nagagalit eh. Natural naman yon dahil maraming taon dapat talagang agalitan eh. Marami naman talagang dapat na makagalitan eh. Miski nga yung naglilingkod sa Diyos eh. Kuminsan eh, nakakagalit din yung ginagawa. Nakita nyo ba si Miriam at si Aaron? Mga sugo ng Diyos yan. Nakagalit ang Diyos eh. Nung sila'y mag-usap dahil sa kanilang chismis kay Moises, nag-asawa kasi si Moises ng isang babaeng negra, babaeng kusita. Nagdaldalan yung dalawang magkapatid. Galit sila kay Moises, nag-asawa ng negra. Nagchismis yung kapatid niyang matanda. Ano ba yan? Bakit sa kanya lang ba nakikipag-usap ang Diyos? Hindi ba sa atin nakikipag-usap din? Ba't si ganyan? Nag-aasawa siya ng negra. Sabi ng magkapatid,
Kaya alam nyo, maraming ikagagalit ang Diyos sa tao eh. Pero ang Diyos ayon sa Biblia, banayad sa pagkagalit. Sagana sa kahabagan, puspos ng kagandahang loob at kaawaan. Yan ang mga sinasabi ng kasulatan tungkol sa Panginoon. Pero ang Diyos, nagpapadamayan ng galit, banayad pa rin eh. Yung lindol, pagpapadama ng Diyos yun sa galit niya. Yung bagyong malalakas, yung pagputok ng bulkan, yung tagtuyot, yung kagutom, pagpapadamayan ng Diyos ng kanyang galit. Eh bakit tayo naniniwala mga kapatid, na ngayon, hindi pa talaga nagagalit ang Diyos? Hindi pa. Alam nyo kung ngayon, ibubugso ng Diyos yung galit niya, kakilakilabot ang magulita mong mangyayari sa tao eh. Noong pong panahon ng early 1900, nagkaroon ng flu o influenza. Wala pang alam ang tao noon tungkol sa antibiotics. Milyon-milyon po ang nagkasakit. Nagkaroon ng cholera. Milyon-milyon din ang nagkasakit. Sabi nung matatanda, inililibing, sabi ng lola ko, inililibing daw yung ngayon yung may sakit. Kinabukasan yung nakipaglibing, mamamatay na rin. Nahahawa. Yan. Yan eh, mga salot, bunga ng galit ng Diyos sa tao. Pero hindi pa talagang bugso. Dahil lipul tayong lahat. Pagka nagalit ang Diyos, malilipol ang lahat ng tao. Kaya, gaya rin karoon ng yung bubonic plague, yung nanggaling sa daga. Nako, ang dai-dai pong taong namatay. Na-infeksyon sa ng daga. Eh ngayon nga buti nga, awa ng Diyos, naaagapan ngayon eh. Noon, wala silang malay sa microbiology. Hindi nila matuklasan agad kung saan ang gagaling ang sakit. Eventually, natuklasan yan ng isang siyentipiko na meron palang maliliit na organismo na hindi nakikita ng mata na nagiging dahilan ng sakit. Hindi pa kasi nila alam na yung bacteria, virus, at saka yung mga fungus. Hindi nila alam, wala silang microscope. Kaya kumakalat ang sakit, di nila mapigil. Yan. Yan ay pagpapadama ng Diyos sa kanyang galit na nararamdaman sa puso. Kailanmat may anak na sinisigawan ng kanyang magulang, nilalapastangan ng kanyang ama't ina, nakakaramdam ng sama ng loob ang Diyos. Pagka mayroong mag-asawang nagbubugbugan, naghihiwalay, nagpapatayan, nakakaramdam ang Diyos ng sama ng loob o ng galit. Pagka mayroong bansa na yung kapwa bansa'y inaapi, ginigera, nagagalit ang Diyos. Pagka mayroong lalaking nakikiapid sa asawa ng kanyang kapwa, samantalang wala yung asawa, niluloko niya yung kanyang kumpare, nararamdaman ng Diyos, nagagalit siya eh. Pero alam niyo kung bakit ang Diyos hindi pa nagagalit talaga ngayon? Babasa po ako ng talata. Maghanda kayo mga kapatid. Maghanda kayo sa pagdating ng galit talaga ng Diyos. Pakinggan niyo, 8:11 ng Ecclesiastes. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Yung palang hatol, laban sa masamang gawa, hindi isinasagawa agad. Nakita niyo yon mga kapatid? Kaya ang tao, sinasamantala namang gumawa ng masama eh.
Kasi yung hatol laban sa masamang gawa, hindi isinasagawa agad ng Diyos eh. Dito ngayon nagkakaroon ng maraming question eh. Yung mga taong akala nila matatalino sila. Meron ako nakausap nung araw eh. Kung totoo kayang Diyos mo, bakit merong masama? Sabi mo, makapangyarihan siya sa lahat. Ba't hindi niya patayin yung masama? Ganun po ba ako, attorney? Oo! Dapat, para wag lumagaan mo masama, lahat ng gumawa ng masama, patayin! Agad! Sabi ko, attorney, hindi ba nagpa-practice kayo ng law? Oh! Pagka ba may akusado, pinapatay agad. Di ba ako dinadaan sa due process? Hindi ba? Hindi ba totoo na ang ating bansa may penitentiary? Ano ba yung penitentiary? Mga kulungan. Para ang tao magbago. Pagka ganyan ka ako, dapat kung kayo magiging presidente, alisin na yung mga kulungan. Lahat ng kusalo, pugutan ng ulo. Patay lahat. Meron ka akong akusado, wala namang kasalanan. Di biro mo, napugutan mo agad ng ulo yung walang kasalanan. Masama pala akong paniwala nyo, attorney. Naipit ko siya nun eh. Dapat daw, pag nagkasala, patayin agad. Meron hong tao ako, nagkasala, ayaw naman niya eh. Ayaw niya. Wala naman siyang balak pumatay ng tao. Nakita niya lang yung misis niya, may ibang nakapatong, nataga niya. Kayo ba, pag nakita niyo yung misis niyo, may ibang nakapatong, palagay niyo matutuwa kayo? Hindi siya makakibo eh. Ayaw naman niyang gumawa ng ganun eh. May nakita lang siyang nagpadilim ng isip niya. Yun ba mortal na kasalanan? Sabi niya, lumipat siya ng tema eh. Bakit kasi Satanas? Pwede na naman niya patayin. Sabi ko, attorney, si Satanas, nilikha ng Diyos, hindi masama. Mabuti yan. Binasa ko 1:31 ng Henesis. Ang lahat na nilikha ng Diyos sa pasimula, mabuti. Sumama si Satanas. Ibig sabihin, pag sama ni Satanas, papatayin agad ng Diyos. Hindi na siya magiging hustisya. Bakit? Yung mga tao, nagkasala rin eh. Binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magbago't magsisi. Kung papatayin niya agad Satanas, sasabihin ni Satanas, patayin mo rin lahat ng taong magkasala, mahal ng Diyos ang tao. Hindi papayagan Diyos. Kaya, pinapabayaan niya muna si Satanas. Kasi, sa pagmamahal niya sa tao, nauobliga ang Diyos na magpataan sa masasamang anghel. Huwag agad niyang parusahan. Yan. Pati anghel na mga nagkasala, kagaya ni Satanas, hindi agad pinaparusahan ng Diyos dahil nga, pag pinarusahan niya, mauobliga siyang pati tao pag nagkasala, parusahan niya agad. Di ba ganun ang lilitaw noon? Kasi nilikha niya yung anghel, nilikha niya rin ng tao eh. Pareho lang namang nilikha yan ng Diyos eh. Anghel at tao, parehong nilikha. Mahal niya anghel, mahal niya tao. Nung magkasala anghel, kinulong niya. Kung agad niyang paparusahan, mauobliga ang Diyos na ang tao, pag nagkasala, parusahan din agad. Wala nang makakapagbago. Amen? Kayo, gusto niyo ba na pag nagkasala kayo, wala na kayong chance magbago? Gusto niyo ba yon mga kapatid? Hindi. Pag-ibig ang Diyos eh. Kaya ang Diyos, lumalagay lang doon sa punto ng hustisya. Kung hindi niya agad pinaparusahan ng taong nagkakasala, binibigyan niya ng pagkakataong magsisi. Hindi niya rin uubrang agad na parusahan si Satanas at ang mga anghel dahil nilikha rin sila ng Diyos, mga kapatid. Kaya alam nyo, hindi lang natin nauunawaan ng Diyos eh. Dapat unawain din natin ang Diyos sa kanyang kalagayan. Uunawain tayo ng Diyos, unawain din natin siya. Ang gusto natin, tayo lang ang inuunawa eh. Gusto natin kung minsan, utusan pa ang Diyos eh. Pangit yun. Alamin mo, ba't kaya hindi pinaparusahan agad ng Diyos?
Kaya yung mga masasamang espiritu, mga anghel, nung puntahan ni Kristo, ang sabi nung masamang espiritu, Jesus, anong papakialam namin sa'yo? Paparusahan mo na ba kami bago dumating ang kapanahunan? It will be unfair. May nakatakda ng parusa. Pero para aagahan mo ba ang parusa? O ba hindi muna, sabi nung masamang espiritu, nagre-reklamo, basahin natin. Pakinggan nyo, ha? At nang siya'y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan, na totoong mababangis, na anupat sino may walang makapagdaan sa daang yaon. At narito, sila'y nagsisigaw na nagsasabi, anong aming ipakikialam sa iyo? Ikaw na anak ng Diyos. Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Alam nung mga demonyo, masasamang espiritu, na meron talagang panahong paparusahan sila ng Diyos. Ay nagre-reklamo sila kay Jesus, ba't ka nandito? Paparusahan mo ba kami bago dumating ang kapanahunan? Pahihirapan mo na ba kami? Ibig sabihin, alam ng mga demonyo, hindi ganun ang Diyos, na agad nagpaparusa. Yun ang kanilang bargaining, Yun ang kanilang bargaining power sa Diyos, Na kung hindi pinaparusahan ng Diyos agad ang tao, hindi rin sila agad mapaparusahan. Pero definitely, parurusahan ng Diyos ang mga demonyo. Ang masasamang espiritu, yung espiritu ng pangkukulam, panggagaway, yung espiritu ng kasamaan, lahat ng espiritong kontra sa Diyos, may araw ng parusa dyan. Pero sabi ng mga espiritong masama, paparusahan mo na ba kami bago dumating ang kapanahunan? Ibig sabihin, hindi pa panahon. May darating na panahon, magpaparusa ang Diyos. Kaya hindi siya agad nagpaparusa, may bargaining power yung mga demonyo. Huwag muna silang parusahan dahil hindi pinaparusahan ng tao. Ang Diyos naman, naghihintay ng pagbabalik loob ng tao sa Diyos. Naiintindihan nyo, mga kapatid? 8:11 ng Ecclesiastes, ang parusa laban sa masasamang gawa, hindi isinasagawa agad. Kaya ang mga anak naman ng tao namimihasa sa paggawa ng kasamaan. Imbis na samantalahin yung panahon para tayo ay makapagsisi, yung iba sinasamantala ang panahon para gumawa pa ng lalo pang kasalanan. Alam nyo, ito, kung hindi pa nagpaparusa ang Diyos, at kung hindi pa siya nagbubuhos ng kanyang galit, alam nyo, ang ibig sabihin niyan, pagliligtas Basahin natin, no? Nang unang panahon, unang Pedro 3, na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong. Alam nyo ba yun, mga kapatid? Noong panahon ni Noe, alam nyo kung gaano kalaki yung daong ni Noe? Napakalaking daong, napakatibay. Ang gumawa isang pamilya. Pero bago gawin ni Noe yung daong, ang sabi ng Diyos kay Noe, Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating na sa harap ko. Maghanda ka ng isang daong. Ako'y magpapasapit ng baha sa buong lupa at mamamatay ang lahat ng may hinga ng buhay. Yan ang sabi ng Diyos kay Noe. Ngayon, nag-umpisa na si Noe na maghanda ng daong, mga kapatid. Alam niyo ang nangyari? Nung inihanda ni Noe yung daong, ang sabi ni San Pedro, nagpapahinuhod ang Diyos. Alam niyo ba yung kahulugan ng salitang nagpapahinuhod, mga kapatid? Long-suffering. Ibig sabihin, nagtitiis siya. Gusto niyang patayin ng tao dahil sa matinding kasamaan. Lahat ng tao. Puwera lang yung mga pamilya ni Noe. Pero,
100 taon siyang naghintay. Tiis siya ng tiis. Ang sasama na ng tao. Nag-asawa na sa mga anghel. Nag-aapira na ang mga tao. Kain ng kain, inom ng inom. Nag-aasawa, pinag-aasawa. Ha? Puro na lang panlaman, wala nang espiritualismo. Nagalit ang Diyos. Nagpasapit ng baha. Patay lahat. Pero bago dumating yung baha, hinintay ng Diyos matapos yung daong. 100 taong ginagawa ni Noe. Nangangaral si Noe, magsisi na kayo pag natapos itong daong. Babaha na, mamamatay lahat ng tao. Sabi ng mga tao, sino maniwala sa'yo? Gagawa ka ng daong sa gitna ng gubat? Kung ikaw nga naman, ang isip mo'y wala sa katuwiran. Ba't nga naman gagawa ng daong sa gitna ng gubat? Ang daong ginagawa sa dagat. Diba? Kasi mahirap ilipat yung daong sa gubat, papunta sa dagat. Paano ililipat yun? Hindi naman ililipat ni Noe. Dahil babaha aapaw ang lahat ng tubig sa pinakamataas na bundok. Ayaw sila ngayong maniwala. Napagkamalan pa si Noe yung luko-luko eh. Biro mo, gumagawa ng daong sa gitna ng gubat. Ikaw ba naman si Noe, hahakutin mo pa ba naman yung kahoy kay lalaki, dadalhin mo pa sa pantalan o dun sa seashore? Total, aabutin din ng baha yung gubat doon ka na gumawa, mas matipid pa sa trabaho. Tama ba mga kapatid? Ngayon, samantalang ginagawa ni Noe yung daong, galit na ang Diyos dun eh. Pero nag-iano siya, nagtitimpi ang Diyos. Nagtitimpi. Dahil, pagka ibinukso niya yung galit niya, babahan eh. Ayan. Kaya ang tawag doon, long-suffering. Pagpapahinuhod. Ano ba ang kahulugan ng pagpapahinuhod ng Diyos? Kagaya ngayon. Maraming dapat ikagalit ang Diyos ngayon. Mga kriminal, mga drug addicts, kahit na ang tao'y masira at maloko, basta malakas ang kita ng mga drug pusher at drug manufacturer, okay lang. Kahit magkasakit ka, kahit gawin, maloko na. Kahit magkamatay na tayo, wala silang pakialam, basta yumaman lang sila. Galit kaya ang Diyos o hindi? Galit. Pero alam nyo, ba't hindi po ang Diyos ay binubugso ang galit? Ito ang kahulugan nun. Sa 2 Pedro 3, versikulo 15, ganito ang nakasulat, mga kapatid. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Ayon. Ariin natin na habang nagpapahinuhod ang Diyos, nagtitimpi, nagliligtas siya. Di ba ngayon? Pwede na ang Diyos magpasapit ng sumpa sa mundo eh. Napakasama na ng ating mundo. Pero, ang pagpapahinuhod ng Diyos ay pagliligtas. Hanggang hindi pa siya nagpaparusa, nagliligtas pa ang Diyos. At nasasaksihan natin yan ngayon, mga kapatid. Di ba totoo? Hindi naman nagpaparusa pa ang Diyos eh. Hindi pa siya nagbubugso ng galit. Kasi pag nagbugso siya ng galit, naku po, napakalagim ng mangyayari sa mundong ito. Isang bugso ng galit ng Diyos. Nung pumutok yung Mount Vesuvius, naku po, daan-daan libo na matay. Lumindol lang ng intensity 10. Tignan ko kung may makatagal. Intensity 6 pa lang at 6.7. Daan-daan libo na mamatay. Palagay nyo kung lumindol kaya intensity 10, may matira kaya sa mundo? Kaya lang, nagpapahinuhod ang Diyos. Nagtitiis pa siya. Gusto niya pang may magbalik loob at maligtas. Pag nakita ng Diyos, wala na. Todas na. Ayan. Kaya ang sabi ng Biblia, sapagkat ang hatol laban sa masamang gaway hindi isinasagawa agad. Bakit? Nagpapahinuhod ang Diyos. Gusto niya pang may taong maligtas, yung mga bisita. Ayaw niyo pa ba?
Tanungin ko nga kayo, mga bisita, ayaw niyo bang maligtas? Meron ba kayong maisusuot na armor pagdating ng malakas na lindol na hindi kayo mapapasama? Nakakalagi maisip yung hinaharap eh. There shall be earthquakes, magkakalindol ng malalakas sa iba't ibang dako, magkakaroon ng pestilences o mga salot, magkakagutom, maggegera. Katakot-takot na kapighatian niyang hinaharap ng mundo. Walang mabuting darating kundi si Kristo para wakasan ng kasamaan ng tao. Kaya alam niyo, ngayon pa dapat mag-isip-isip na kayo eh. Kasi ang hanap po natin dito, pangkaluluwa, mga kapatid eh. Di ba kayo naniniwala? Kaluluwa ang pinag-uusapan dito. Walang katapusan yung espiritu. Mananagot sa Diyos yun. Mamatay man yung katawan mo, may espiritu kang haharap para managot sa Diyos sa araw ng paghukom. Sabi nga ng pasyon, mamamatay ang tao eh. Pag namatay na, hindi ka naman makakaiwas eh. Pagkatapos na mamatay, bubuhayin ka uli, haharap ka sa hukuman. Yun, sabi ng Biblia, mga kapatid. Hindi na sabi ng pasyon. Meron din naniniwala. Basta kapag kamatay, wala na. Hindi totoo yun. Ang kamatayan, temporary lang yan. Pagkatapos niya, bubuhayin ka uli, pananagutan mo yung ginawa mo. Ngayon, samantalang may oras pa, samantalang may hininga, ay magsimpang kang maaga. Nang kagamit-gamit mo na, sa abang-aba mo naman kung ikaw ay walang sinimpan, sabi ng pasyon. Ang tao ngayon ang walang ginagawa, hindi kumain, uminom, maghanap buhay, magpasarap, gumarnatsa, bumili ng magandang damit, wala nang pakialam sa kapwa, wala nang pakialam sa pulubi, wala nang pakialam sa anak, yung mag-asawa, libot na ng libot. Yun naman mga anak, barkada ng barkada. Hindi alam ng tao, darating na bigla ang galit ng Diyos at mahihirapan silang maligtas. Kaya, yun naman nasa Biblia yun Totoo yun. Nasa pasyon yun. Naku, yung mahal na mahal mong bahay, sasakyan, alahas, titulo Torrens. Meron tao, titulo, ganyang kakapal, ang dami. Ang dami. Brother Eli, hindi ko nga ikaalam kung ilan yung lupa ko Sa dami. Meron talaga ganun. Ang kapal ng titulo. Pati mga certificate sa bangko, ang dami, bankbook. Lahat ng bangko magbukas, meron siyang deposito. Pag dumating na ang araw, sabi ng pasyon, parang matutunaw Sabi sa Pedro, ikalawang Pedro 3:10, darating yun. Darating. Bago dumating yun, hindi pa nagpaparusa ang Diyos, may chance tayo, nagpapahinuhod pa ang Diyos ngayon. Ang parusa, laban sa masamang gawa, hindi isinasagawa agad ng Diyos para bigyan ng tao ng pagkakataong magsisi. Pero kung ayaw natin, wala namang magagawa ang Diyos Ang darating tiyak, pakinggan nyo, sa Sefanias 1:18, basa. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Nakita nyo? Kahit ang kanilang pila, kahit ang kanilang gintuman, hindi makakapagligtas sa kanila sa kaarawan ng kabuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Yun ang hindi maiiwasan Magbilang ka, kapatid.
Marunong ka magbilang ng taon, bilangin mo mula ngayon. Hindi masyadong matagal na yun. Babalik si Kristo. Kukunin yung mga gustong maging dapat na naglingkod, maiiwan yung masasama. Yung masasamang maiiwan, dadanas ng katakot-takot na kapighatian sa loob ng 1,000 taon. Sa araw na yon, sabi ng Diyos, hahangarin ng tao ang kamatayan, hindi na darating sa kanila. Biro mo sa hirap, gusto mong mamatay, ayaw kang mamatay, pakinggan nyo. Basa. At sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan, at mga nagnanasang mamatay, at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Biro mo ang hahanapin ng tao doon sa mga araw na yung kamatayan, ha? Pero hindi nila masusumpungan ng kamatayan. Matitikman ng mga tao ang bigat ng parusa at pagkagalit ng Diyos. Kaya ngayon, hindi pa nagagalit ang Diyos ngayon. Patikim lang yan. Pag lumindol, patikim yan. Pag may peste, patikim yan. Pag mayroong mga mabibigat na suliranin ng tao, patikim yan. Pero pagdating nun talagang galit ng Diyos, ay nako, mananaghoy ang lahat ng angkan sa lupa, sabi ng Biblia. Magsisitaghoy at magsisitangis. Pakinggan nyo 24:29 ni Mateo. Basa. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na napapalitong sumasa mga alapaap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Alam nyo, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. Ngayon ba, mga kapatid, nananaghoy na mga tao? Nagsasaya pa nga ang tao ngayon eh. Ang sasaya. Puro saya ngayon ang tao. Mga bingo, mga outing, ako, masasaya ang tao ngayon. Pagdating nun, lahat ng angkan sa lupa, tataghoy. Ngayon, pwede namang hindi kayo maniwala eh. Di ba mga kapatid? After all, who cares? Sino ba nagmamalasakit? Na ang tao'y balitaan ang hinaharap na ganyan. Ang pare, nakalimutan na yan eh. Hindi nila sinasabi sa Katoliko, may parusa eh. Nalibang ng masyado, pare. At nililibang din nila kanilang mga miyembro. Kasi nga naman, pagka pinaalala mong may parusa, baka bumuti. Tayo, hindi tayo nakakalimot. Pinaalala ko sa inyo, dadating yan mga kapatid. Darating ang araw na hindi mo maiiwasan. Sa dakong silanganan ay lilitaw. Makikita ng mata hanggang doon sa kanluran. Si Jesus, liwanag di matitigan. Darating yan. Darating ang Panginoon. Darating at siya ay maghuhukom. Darating ang Panginoon. Ang siyang hahatol. Darating! Darating yan. Hindi pananakot yan. Nasa Biblia yan, sa Biblia ng Katoliko, sa Biblia ng Mormons, sa Biblia ng Protestante, sa Biblia ng mga saksi ni Jehovah, darating yan. Darating. Hindi yata tayo naghahanda eh. Ngayon na, mga kapatid,
Mga kababayan, ngayon na, wala nang maraming masyadong panahon sa pagdating ng galit ng Diyos dito sa lupa. Ngayon, hindi pa masyadong galitan Diyos eh. Nagpapatikim-tikim lang siya. Pero pagdating na noon, pakinggan nyo, sa isang talata, ganito ang ating mababasa. Isayas 13:11. At aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan. At ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan. At aking patitigilin ang kahambugan ng palalo. At aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Ayan, ang sabi sa English, I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity. And I will cause the arrogance of the proud to cease, and I will lay low the haughtiness of the terrible. Sa Kastila, y visitare la maldad sobre el mundo, y sobre los impios su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatire la altivez de los fuertes. Pagasilotan ko ang kalibutan tungod sa ilang pagkadautan, ug ang mga taong dautan tungod sa ilang kasalanan, ug pahunungon ko ang pagkamahitason sa mga palabilabihon, ug paubson ko ang pagkamapahitason sa mga taong makalilisang. Ayan. Parusan kay nyatu, kinguli ni karelang dewakan, at ting marawak dinggil ni karelang dewakan, ipatok ng kuing kayabangan ning palalo, at ibaba ko yung kapalaluan ning makapangilabot. Ket, dosa ekto, tilubong agapu iti kinadakes da, ken dagiti managdakes, agapu iti kinadangkes da, ket, pasar denggek ti kinapusong ti natangsit ket ipababakto ti kinapalungwad ti nakabubuteng. Ayan. Sa Bicol, asin, susungkon ko ang karatan sa kinaban, asin sa mga maraot na tao sa saindang kaliwagan, asin gigibohon kong umuntok ang kaabhuwaan kan mga masumbikal, asin papahababaon ko ang kapanglangkao kan mga makusog. Ayan, nakita nyo? Maiiwasan ba ng tao yan, mga kapatid? Diyos ang may sabi niyan, ibababa ko ang kayabangan ng mga palalo, parurusahan ko ang mundo dahil sa kanilang kasamaan. Yan. Kaya yung galit ng Diyos ngayon, araw-araw galit yun, pero hindi agad siya humahatol, nagpapahinuhod pa siya. Pero alam niyo ba, mga kapatid, meron ako isang sasabihin sa inyo. Ngayon, meron pa rin galit ang Diyos ngayon eh. Kaya lang, ibang klaseng galit. Eto, hindi alam to ng marami. Alam niyo bang nagagalit din ang Diyos sa kanyang mga anak? Yan. Ang Diyos kasi, ngayon nagpaparusa na sa anak niya eh. Kaya pag nagkasala ka ngayon, pinaparusahan ka na agad eh. Alam niyo kung bakit? Pakinggan niyo sa Korinto. Ganito ating mababasa. Datapot kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Nagsasalita si Pablo sa kongregasyong Kristiyano. Kung tayo'y hinahatulan, pinaparusahan tayo ng Panginoon upang tayo'y huwag mahatulang kasama ng sanlibutan. Kaya ngayon pa sa Iglesia ng Diyos, pag nagkamali ka, pinapalo ka na eh. Minsan, nawalan ka ng trabaho.
Minsan nagkamali ka, nasugatan ka. Kasi ganun eh. Ang anak ng Diyos, pagka, di ba yung anak nyo rin mahal nyo, pagka gumawa ng mali, pinapalo mo para huwag mamihasang mali. Dahil mahal mo, di ba? Minsan kinukurot mo eh. Minsan kinurot ka ng Diyos. Nagkaroon kang pigsa. Minsan, pinalo ka. Ako natrangkaso sa linggong nakalupay-pay. Ganyan eh. Para wag niya na tayong isamang parusahan sa sanlibutan. Pakinggan niyo, babasahin natin. Sa Hebreo, Kapitulo 12. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. O manglupay-pay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Narinig niyo yun? Huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. Sabi niya sa anak, huwag kang maglupay-pay pag pinagwiwi ka ang kanya. Bakit? Sapagkat pinaparusahan ng Diyos ang kanyang iniibig. Hinahampas ang kanyang kinikilalang anak. O kayo, may anak kayo. Sino sa inyo hindi namamalo ng anak? Sabi nyo iba, pagka ika ang anak ko, hindi ko pinapalo, lalaking sutil yan. Paminsan-minsan, dapat pag sobra na. Pero kung hindi naman talaga na, gagaya na ako, meron akong mga batang alaga hindi naman ako namamalo talaga eh. Pero pag sobra, kasi kung mahal mo ang bata, gusto mong matuwid, dapat pagkamali ang ginagawa itutuwid mo, di ba mga kapatid? Ganun ang tao Kung mahal tayo ng Diyos, pagkakamali mo, pinapalo tayo. Para tayo, huwag nang mahatulang kasama ng sanlibutan. Sa katwirang pinarurusahan ng Diyos ang kanyang iniibig, hinahampas niya ang kinikilala niyang anak. Amen? Para lang tatay mo. Pag ikaw ay anak, mahal ka, nagsugal ka, naglasing ka, mahal ka, pinalo ka, huwag ka na ulit! Bakit? Ayaw mong maging lasenggo, sugalo lang anak mo. Tama? Ngayon. Yung hindi mo anak, halimbawa man anak mo lang sa labas. Nakita mo lang susugal. Andun yung misis mo, makakakibo ka ba? Ba't mo pinagpapalitan yan? Ano pakialam mo dyan? Hindi mo naman masabi, anak ko yan sa labas. Hindi mo masabi yun. Kaya ang hindi pinapagalitan, anak sa labas, basa. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang naranasan ng lahat. Kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Tanyo, pag hindi ka pala hinahampas ng Diyos, anak sa ligaw ka. Hindi ka tunay na anak. Tinan mo yung mga taong hindi nagpapasakop sa Diyos. Bagaman sila gusto ng Diyos maging anak, ayaw naman nila. Di anak sila sa ligaw. Kaya kahit anong gawin nila, okay lang sa Diyos Hindi sila pinaparusahan Hindi sila itinutuwid. Bakit? Dadating ang araw, ang parusa sa kanila'y mabigat, mga kapatid. Mas mabuti na ngayon ang paminsan-minsa'y pinapalo tayo ng Diyos kaysa tayo'y makasamang parusahan ng sanlibutan. Kaya alam nyo, nagagalit din ang Diyos ngayon Kaya lang, galit sa anak, hampas, parusa sa anak, pag ang anak ay nagkakamali. Kaya tayo, hindi tayo nakakalimot, mga kapatid, humingi ng tawad para huwag tayong hampasin ng Diyos Panginoon, patawarin mo po kami. Hindi po namin ibig na ikaw ay lapastanganin. Hindi po namin sinasadya. Magpaumanhin ka po. Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Di ba ganun ang ating dalangin, mga kapatid? Kaya, habang wala pa yon, darating yung galit ng Diyos, darating yung puot ng Diyos. Ngayon, alam nyo gagawin natin, mga kapatid, para wag magalit ang Diyos sa atin?
Ano ba gagawin natin? Talungin ko nga kayo. Nagagalit ang Diyos ngayon, sumasama loob sa maraming katarantaduhan ng tao eh. Gusto niyo bang mabigyan natin ng konsuelo ang Diyos? Kung ang ginagawa nila yung ikinagagalit ng Diyos, hindi gawin naman natin yung ikinatutuwa ng Diyos, mga kapatid. Ano yon? Ano yon? Eto yon. Ang isang ikinatutuwa ng Diyos, ito. 13:15 ng Hebreo. Sa pamamagitan niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa mga tuwid baga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ayun. Sa pamamagitan ni Kristo, maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Ang bunga ng mga labi na pumupuri sa kanyang pangalan. Yan ang pagpapasalamat. Di ba yan, mga kapatid? Habang gumagawa ang tao ng ikinagagalit ng Diyos to appease God's wrath and anger, habang gumagawa sila ng kasuklak-suklam, gumawa naman tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Ang isa riyan, mga kapatid, alam niyo ang isa, maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Alam niyo ba, pag pinupuri ang Diyos, ay natutuwa siya. Pakinggan niyo sa 9:24 ng Jeremias. Basa. Kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Ayon, yung nagluluwalhati, totoo, kumanta ka lang, naluluwalhati mo na ang Diyos eh. Manalangin ka, naluluwalhati ang Diyos. Nalulugod ang Diyos pag ang nananalangin, matuwid eh. At lumuluwalhati, pakinggan nyo sa 15. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Kita nyo, kaluguran ng Diyos yung nananalangin yung matuwid, kaluguran ng Diyos yung umaawit ng papuri yung matuwid. Ang katunayan, 92:1. Basa. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Jesus. Umawit ka lang, napapasaya mo ang Diyos eh. Pag pinupuri mo siya, sa gitna ng maraming mga taong nakalimot na sa Diyos, ang pinupuri si Maria, si Pedro, si Juan, ang pinupuri kapwa-tao, hindi ang Diyos. Nakarinig ang Diyos ng isang pagpuri sa gitna ng milyon-milyong mga taong iba-iba ang pinupuri, natutuwa ang Diyos sa langit, mga kapatid. Dapat nyo maintindihan. Ngayon, naglibot ka ngayon. Sino ang pinupuri ng tao ngayon? Sino ang pinupuri? Ang Diyos ba? Ang sabi sa Biblia, praises belong only to God. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan, sapagkat iyong kapurihan, ang kaharian, ang kapangyarihan, magpakailanman. Siya nawa, natatandaan niyo yun? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and
but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory glory? Kanino ba yung praises? Thine! Sa Diyos ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, ang kapurihan, magpakailanman siya nawa. Dapat ang purihin Diyos eh. Yun ang kinatutuwa ng Diyos eh. Kaya habang sila nagpupuri sa walang kwentang mga purihin, purihin naman natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Sapagkat sa bagay na ito, nalulugod ako, sabi ng Panginoon. In these things, I delight, said the Lord. Mahalin mo yung asawa mo, natutuwa ang Diyos. Gumalang ka sa magulang mo, anak, natutuwa ang Diyos. Mahalin mo yung asawa mo lalaki, natutuwa ang Diyos. Babae, galang mo yung asawa mo lalaki, natutuwa ang Diyos. Nakasulat sa Biblia, hindi ko na lang babasahin, napakahaba lahat yan eh. Ikaw ay magpakain sa mahirap, tumulong ka sa nagigipit, natutuwa ang Diyos. Manalangin ka, umawit ka sa Diyos, natutuwa ang Diyos. Di ba? Mag-abuloy ka sa gawain na walang pag-iimbot, nalulugod ang Diyos. Lubhang nalulugod ang Diyos. 13:16. Tuloy natin yung 15. Ulitin natin sa 15. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa mga tuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Salita ng Diyos yun eh. Yung paggawa ng mabuti sa kapwa, yung pagtulong, yung pag-abuloy, huwag niyong kakalimutan yun, sabi sa mga Kristiyano. Sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Biro mo, alam niyo mga kapatid, yung taong mahirap, bigyan mo lang ng 1 libre at tanghalian, napapatuwa mo na yun eh. Yung mayayaman, bigyan mo ng 1 berlina, 1 kotse, hindi matutuwa yung masyado, mayaman na yun eh. Marami siya noon. Yung Diyos. Mahal ba na palugurin ng Diyos? Hindi ganun kamahal. Hindi ganun. Matuwid ka sa gabi, bago ka mahiga, bago ka matulog, lumuhod ka sa isang sulok, magpasalamat ka sa Diyos, sa Kanyang kabutihan. Panginoon, salamat po, iniligtas mo kaming pamilya sa maghapon. Salamat po sa mga biyayang natanggap namin. Salamat sa iyong pag-iingat. Sana ingatan mo kami patuloy sa magdamag. Alalahanin mo ang aking asawa at mga anak. Sana po, iligtas mo sila sa mabibigat na karamdaman. Sana'y makapagpatuloy kami ng aming pagsunod sa kalooban mo hanggang sa katapusan. Maraming salamat po sa iyo, Ama. Amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amin. Kapiraso lang yun, mga kapatid. Sabi ng Biblia, ang hain ng masama, kasuklam sa Panginoon. Ngunit, ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Sa bawat pagtalima mo, anak, sa iyong ama't ina, sa bawat pagmamahal na iukol mo sa iyong ama't ina at paggalang, natutuwa na ang Diyos. Hindi mahal ang kaluguran ng Diyos. It is within our resources and within our reach, lalo na
kung tayo nagpupuri sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Kaya huwag niyong kakalimutan, mga kapatid, ang paggawa ng mabuti ay pagpapalugod sa Diyos. Ang pagtulong sa nangangailangan ay pagpapalugod sa Diyos. Lahat ng ating gagawing ayon sa batas ng Biblia na pinag-aralan natin ay pagpapalugod sa Diyos. Ayan. Sa dahilang yan, sa gawain yan, nakakaramdaman ng galit ang Diyos araw-araw sa mga taong masasama, na pasasaya naman natin ang kanyang kalooban sa ating pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ayan po mga kaibigan, napakaganda po yung ating napakinggan na aral ng salita ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, kung inyo pong pinanood at inyo pong inintinding mabuti ang bawat salita na binitawan ng ating kapatid na Eli, mga kapatid, ay sobrang makikita mo po yung kagandahang loob o kabutihan ng Diyos sa mga tao. Kasi ang mga tao, mga kaibigan, no, sobrang swail na sa araw na ngayon. Sa mga panahon ngayon, sobrang swail na ang mga tao, ang mga anak, hindi na po nakikinig sa mga magulang. At yan po mga kaibigan ay natutupad na yung sinasabi doon po sa Timoteo na ang huling araw ay talagang pasama ng pasama ang mundo. Ang Diyos po mga kapatid, nakita ko po dito sa mensaheng ito mga kaibigan, ay sobrang napakabuti ang Diyos. Nagtitiis, hindi lang pala tao ang nagtitiis, no? Hindi lang pala tao ang naghihintay ng matagal ng pagtitiis, kundi ang Diyos. Kaya pala sabi doon po sa Filipos chapter 2 sa verse 5 na sana yung kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa atin din. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y nasa anyong Diyos at siya'y nagpakababa, siya'y nagpakababa at hindi niya inaring pagmakataas yung kanyang pagiging anak ng Diyos, kundi siya ay nagpakababa para sundan natin ang kanyang mga hakbang. Gumawa ng Panginoong Jesucristo ng mga halimbawa para ang tao ay meron siyang sundan na yapak ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang dahilan kung bakit po ang Panginoong Diyos inutusan niya ang kanyang anak upang gawin ang kalooban niya, no? Para makita natin. May nagtanong kasi sa atin bakit kailangan maging laman ang Panginoong Jesucristo. Di na lang tayo iligtas na kahit hindi pa siya kailangan maging laman. Alam nyo mga kaibigan, ang Diyos po ay Espiritu. Hindi po siya pwedeng makipag-usap o hindi po natin siya kayang kausapin. Hindi natin siya naririnig, hindi natin siya nakikita. Kaya ang ginawa ng Diyos, mga kaibigan at mga kababayan, inutusan niya ang kanyang anak upang maging laman, magkatawang tao, para makita natin siya, para makausap natin siya, para mapakinggan natin siya, no? At si Kristo ang naging larawan ng Diyos para madinig natin siya, makita natin siya, para maipaabot ang kanyang aral, para sa ganun mga kaibigan, magkaroon po tayo ng pananampalataya na yun po yung susi para tayo maligtas. So yan po ang ginawa ng Panginoon. Naghihintay hanggang ngayon. Siya po mga kaibigan, mga kababayan, ay nagpapahinuod, nagtitiis, nagtiyatyaga. Kahit gaano kasama ang tao, kahit gaano kalupit ang tao, no? Payaman ng payaman, walang ginawa kundi payaman ng payaman, mag-ipon ng mag-ipon. Hindi natin alam, baka makalawa o makaikatlo, mamamatay na rin tayo. Anuhin natin yung ating mga inipon, mga kaibigan, no? Kaya habang may panahon, meron po tayong pagkakataon, magbahagi tayo ng salita ng Diyos, punta tayo sa mga tao, ibahagi natin ang salita ng Diyos, mga kababayan, mga kapatid. Gawin natin ang lahat para ang salita ng Diyos, bagamat hindi masyadong pinapansin ng mga tao ang mga ganitong content,
dito sa media, mga kababayan, sa YouTube, sa Facebook, Instagram, kung ano pa man mga kapatid, kundi yung mga walang kabuluhan ang pinapansin, yun po yung nagva-viral, pero ang salita ng Diyos wala. Yan po, dun mo makikita ng tao gusto lang maligtas pero sa gawa wala po, no, mga kapatid. So, yan po ang napakagandang natutunan natin dito sa mensaheng ito. Naway nagkaroon po tayo ng pagkain at lumakas ang ating buhay espiritual sa mga aral at turo ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli po mga kaibigan dito sa ating programa. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kasi dito sa ating programa ay napakarami po tayong matutunan tungkol po sa pananampalataya sa Diyos. Hanggang sa muli mga kaibigan, kita-kita po tayo.